Nagtanong si Fu Guanfeng kung ano raw ang palagay ng presidente, wala naman daw sigurong masama kung magkaroon din ng posisyon si Zhou Fan sa loob ng kanilang War God's Palace. Napaisip ang presidente matapos marinig ang lahat ng mga sinabi ni Fu Guanfeng. Hanggang sa hindi na nga rin nagtagal at pumayag na rin ito. Hindi naman inasahan ng ating bida na magiging ganoon ang desisyon ng Mercenary Association President. Ipinahanda na ng presidente sa kanyang tauhan ang mga kakailanganing bagay para sa formal na pagkakatalaga sa ating bida. Binuksan ng lalaking tauhan ang kahon na naglalaman ng isang klase ng damit at ng isang gintong tsapa. Agad naman na isinuot ni Zhou Fan ang mahabang damit na kanyang natanggap. Inilagay rin ng lalaking tauhan ang gintong tsapa sa dibdib ng ating bida. Nagsalita ang matandang presidente at sinabi na simula raw ngayong araw, si Zhou Fan na nga raw ang bagong gold emblem deacon ng kanilang Mercenary Association. Ipinahanda rin ni Fu Guanfeng ang bagay na kakailanganin para mahirang ang ating bida na kabilang sa kanilang War God's Palace. Habang inilalagay ito sa isang braso ni Zhou Fan ay sinabi ni Fu Guanfeng, na bukod nga raw sa pagiging gold emblem deacon ito ng Mercenary Association, ay isa na rin daw ito sa mga honorary chief of escorts ng kanilang War God's Palace. Hindi naman makapaniwala sina Lian at Uncle Gao sa kanilang narinig, napakataas nga raw ng mga posisyon na natanggap ng ating bida sa dalawang sikat na organisasyon. Sinabi ni Li Wei sa kanyang kaibigan na talagang kahanga-hanga nga raw ito, sinabi niya rin na masayang araw siya para dito. Kinausap ni Fu Guanfeng si Lian para sabihin na alang-alang nga raw kay Zhou Fan ay pipigilan niya muna ang pagkawasak ng Jiangbei City. Bibigyan niya nga raw ang mga ito ng pagkakataon kaya ang War God's Palace muna ang magpoprotekta nito. Pero hanggang 3 buwan lang daw ang palugit ng ibibigay nilang tulong. Kapag nga raw hindi pa rin daw nakapasa si Lian sa War God qualification ay wala na raw siyang magagawa sa pagkawasak ng Jiangbei City. Agad namang nagpasalamat si Lian sa Palace Lord at sinabi na sisiguraduhin niya nga raw na magagawa niyang pumasa bago matapos ang 3 buwan. Noong malaman ni Li Wei na wala nang gagawin ng ating bida ay inaya niya muna itong lumabas para mag-inom at makapagdiwang. Habang umaalis ang mga taga Jiangbei City ay may itinanong ang presidente sa Palace Lord. Tinanong ng presidente kung bakit nga raw kinuha pa rin ni Fu Guanfeng si Zhou Fan kahit na alam na pala niya ang katauhan nito. Sinabi rin ng presidente na ang War God's Palace nga raw ay isang organisasyon na binuo para sa lahat ng mga War Gods. Maaari nga raw questionin ng iba ang desisyon na ginawa nito ngayon, may posibilidad nga rin daw na mahati at magkahiwalay ang mga kasapi ng War God's Palace. Sumagot naman si Fu Guanfeng na ang pinakadahilan nga raw kung bakit binuo ang War God's Palace ay para protektahan ang mga tao. Wala nga raw siyang pakialam kung humiwalay man ang ibang mga walang hiyang war gods nang dahil sa hindi ng mga ito nagustuhan ang kanyang desisyon. Sinabi rin ni Fu Guanfeng na nanahimik nga lang daw siya noong nangyayari ang insidente ng Eastern Sea Monster Swarm. Ngayon niya nga lang daw napagtanto na kung hindi nila lilinisin ang kanilang hanay ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa War God's Palace at sa buong sangkatauhan. Itinaas ni Zhou Fan at ng mga taga Jiangbei City ang kani-kanilang mga baso para simulan na ang kanilang kasiyahan. Makalipas ang ilang oras ay lasing na agad ang ating bida. Naisip naman ni Li Wei na kahit nga raw isa ng War God ang kanyang kaibigan ay hindi pa rin ito nagagawang makapag-inom ng marami. Habang tumatagay ay sinabi ng Wasp King na napakahina nga raw ng alcohol tolerance ng kanilang Master Zhou Fan, napakahina naman daw nitong nilalang. Sa di malamang dahilan ay napasang-ayon din si Little Gray sa panglilibak na sinabi ng Wasp King sa kanilang Master Zhou Fan. Napalingon ng Wasp King sa isang malayong direksyon, napansin niya ito dahil napakaitim nga raw ng mga ulap doon. Ginagawa ng ilang mga Starfall Warriors ang kanilang trabaho na pagbabantay sa labas na bahagi ng Jinhai City. May biglang dumating sa lugar kung saan nakatayo ang defense barracks ng mga ito. Pinagmasdan ng dumating na halimaw ang buong lugar kabilang na rin ang mga taong nagpapatrol. Napansin ng isang nagbabantay na lalaki na parang may ibang nilalang nga raw doon. Pero bigla itong nawala noong ilawan na niya ito, napaisip na lang siya na baka nga raw na malikmata lang siya. Nagumpisa nang bumagsak ang malakas na ulan mula sa mga naipon na maiitim na ulap. Habang nangyayari ito ay walang kaalam-alam ang mga nagbabantay na malapit na pala sa kanila ang isang makapangyarihang halimaw. Napaisip ang nagliliyab na halimaw kung ito na nga ba raw ang defense base ng mga tao.
Inoobserbahan niya rin ang mga materyales na ginamit ng buong kampo. Napansin ng isang nagpapatrol na lalaki na parang may nilalang ngaraw sa tapat ng kanilang gate. Hindi pa niya ito makita ng maayos kaya sinabihan na lang niya ito na umalis doon bago pa ito mapahamak. Agad namang winasak ng nagliliyab na halimaw ang nasa harapan niyang gate, nadismaya rin siya dahil napakahina ng araw ng depensa ng mga ito. Matapos niyang sirain ang gate ay sunod niya namang inatake ang sumita sa kanyang lalaki. Napansin ng ibang nagpapatrol ang pag-atake na ginawa ng nagliliyab na halimaw. Sinabihan nila ang lahat na maghanda raw ang mga ito dahil may lumulusob nga raw sa kanilang kampo. Nakarating sa lahat na pinapatay nga raw nang dumating na kalaban ang lahat ng nasa gate na gwardya. Naisip ng mga papalapit na Starfall Warriors na kahit anuman daw ang kalaban ay dapat masigurado nila na mapapatay agad nila ito. Naghanda na muli para umatake ang nagliliyab na halimaw. Sa pagkakataong ito ay nagpalabas na ito ng napakalaking apoy na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pagsabog. Nakarating na sa commander ng kampo ang balita na may lumusob daw sa kanila. Tinanong niya ang kanyang tauhan kung dumaan ba raw ang kanilang kalaban sa gate at inubos ang lahat ng kanilang nagbabantay na elite squad. Nagtanong din siya kung talaga bang isa lang ang lumulusob na ito. Sumagot naman ng isang lalaki sa kanilang commander na hindi nga raw tao ang kinakalaban nila ngayon, sinabi nito na isang araw humanoid monster ang lumulusob sa kanila. Nagulat ang commander sa ibinalita ng kanyang tauhan, hindi siya makapaniwala na isa palang humanoid monster ang kanilang kalaban. Sinabihan ng isang gwardya ang kanyang kasamahan na mag-ingat daw ito at huwag nga raw itong lalapit sa nagliliyab na halimaw. Sinabi naman ng isang gwardya nang hindi nga lang daw isang ordinaryong halimaw ang kanilang kalaban, dahil isang araw itong humanoid monster na nagtataglay din ng talino. Nginitian ng nagliliyab na humanoid monster ang mga natitirang gwardya ng kampo. Nagulat na lang ang mga gwardyang ito noong bigla na lang dumami ang ulo ng nagliliyab na halimaw. Nagbuga ng apoy ang mga ulo ng nagliliyab na humanoid monster sa mga natitirang gwardya. Noong mapatay na niya ang mga ito ay sunod niya namang winasak ang buong kampo. Naisip ng halimaw na napakarupok naman daw ng sinugod niyang kampo ng mga tao. Mga mahihinang nilalang nga lang daw ang mga ito, pero bakit nga raw ang mga ito ang sumasakop sa napakalaking bahagi ng planeta? Naisip ng halimaw na susunugin niya nga raw ang sangkatauhan hanggang sa maging abo na lang ang lahat ng mga ito. Mabilis na nalasing si Zofan kaya agad na rin itong nakatulog matapos ang kanilang maliit na kasiyahan. Nagising na lang ito noong maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Pawis na pawis ang ating bida dahil nagkaroon nga raw siya ng masamang panaginip. Naisip ni Zofan na ginamit na naman daw ni Little Gray ang kanyang damit bilang higaan at kumot. Napansin niya rin na amoy alak ang natutulog na si Little Gray, malamang nga raw ay kagagawa nito ng pasaway na Wasp King. Nalaman ng ating bida sa presidente ang nangyaring pag-atake sa isa sa mga kampo sa labas ng Jinhai City. Inatake nga raw ito ng hindi matukoy na halimaw at pinatay nga raw nito ang lahat ng mga nagbabantay na Starfall Warriors. Sinabi ng presidente na kakaibang araw ang natapos na monster attack kaya nagpadala na kinatawan ang lahat ng mga organisasyon para magsagawa ng investigasyon. Si Zofan nga raw ang ipapadala niya para ito na rin ang maging una nitong misyon bilang kanilang Golden Emblem Deacon. Sinabi rin ng presidente na alam niya rin daw na may mga personal din na kailangang asikasuhin ng ating bida sa loob ng Jinhai City. Agad namang pumayag si Zofan at sinabi na siya ng araw ang pupunta doon para sumali sa gagawing investigasyon. Nagbihis na agad ang ating bida at sumakay ng sasakyan para pumunta sa lugar kung saan siya mag-iimbestiga. Naisip ni Zofan na sa Jinhai City nga raw lumaki si Muyingi. Matagal na nga rin daw silang hindi nagkikita matapos niya itong makasama sa bumagsak na lungsod ng Donghai City, napapaisip din siya kung ano nga raw kaya ang ginagawa nito ngayon. Naisip din ng ating bida na mas mabuti nga raw na tapusin niya muna ang kanyang misyon. Nabanggit nga raw ng kanilang presidente na kakaiba ang pag-ataking ito. Ang halimaw nga raw na gumawa nito ay may kakayahan na gumamit ng apoy at nagtataglay rin daw ito ng talino. Nakalagay rin sa binabasa niyang impormasyon na nagawa nga raw nitong wasakin ang isang kampo sa loob lang ng kaunting oras. Naisip ni Zofan na marahil nga raw ay isa itong Monster King at maaaring nagmula pa ito sa Flaming Inferno Monster Cave. Ang Flaming Inferno Monster Cave ay ang isa sa mga pinakadelikadong monster cave ng bansa.
Karamihan sa mga halimaw na naninirahan sa lugar na ito ay may kakayahan na gumamit ng apoy. Isa rin ito sa dahilan kung bakit kilala ng iba ang kuweba na ito sa tawag na Hell o Impyerno. Naisip ng ating bida na marahil nga raw ay may kaugnayan sa Flaming Inferno Monster Cave ang mga halimaw na nanggugulo sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit maraming organisasyon ang nabahala sa nangyaring insidente. Mukhang kailangan pa nga raw niyang dagdagan ang kanyang pag-iingat kapag nakarating na siya doon. Sinabi ng lalaking nagmamaneho na malapit na nga raw silang makarating sa teritoryo ng Jinhai City, sa loob nga raw ng kalahating oras ay makakarating na sila sa kanilang destinasyon. Happy birthday kay Idol Jim Dialola na laging nagpapadala ng suporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Shoutout din kina Idol Loyex Batutay, Idol Emmanuel Closes, at Idol Ryan J. Villarba sa pagbibigay ng tig 50 stat points. Maraming salamat po. Nagtaka si Zofan noong may bigla itong napansin sa bintana ng armored vehicle. Nagtaka rin ang lalaking nagmamaneho dahil parang may problema nga raw ang kanilang sinasakyan. Pagkahinto ng sasakyan ay bigla na lang ding bumagsak ang lalaking nagmamaneho nito. Nabahala ang ating bida at iniisip kung ano nga raw ang nangyayari. Maging si Little Gray ay hindi rin mapalagay sa nararamdaman niyang ito. Pagkalabas ni Zofan sa sinakyan niyang armored vehicle ay napansin nito na napalibutan na pala sila ng isang makapal na kulay abong hamog. Natuon ang pansin ng ating bida noong makakita ito ng isang anino sa loob ng gray mist. Mula sa hamog na ito ay lumapit ang isang matanda at tinawag na Young Human Genius ang ating bida. Sunod din itong binati si Little Gray at sinabi na ikinagagalak niya nga raw ang mga itong makilala. Nagtaka si Zofan kung sino raw ang taong ito, hanggang sa sinabihan niya ang kanyang sarili na mukhang isang araw itong humanoid monster. Nabahala si Zofan dahil hindi nga raw gumagana sa matanda ang kanyang sense skill, hindi niya nga raw masukat ang lakas nito. Naisip ng ating bida na nangangamba nga raw siya na mukhang kasing level nga raw ng nasa harap niyang humanoid monster ang Four-Armed Ape King. Hindi nga raw niya inasahan na may makakaharap siya ngayon na isang nakakakilabot na halimaw. Kinabahan na si Zofan dahil sa kasalukuyan niyang araw lakas ay hindi pa niya ito matatalo. Naisip din ng ating bida na mahihirapan nga raw siyang takasan ito kung kalibel nga raw nito ang Four-Armed Ape King. Nag-iisip siya kung ano nga raw ang maaari niyang gawin para malampasan niya ang kanyang sitwasyon. Nagsalita ang matanda at sinabihan ng ating bida nang wag nga raw itong kabahan dahil wala nga raw siyang balak na saktan nito. Binanggit din ng matanda na nakilala nga raw niya sina Zofan nang dahil sa kanyang mga apo. Simula nga raw nang marinig niya ang tulong na ginawa ng mga ito ay gustong-gusto na niya agad ipaabot ang kanyang lubos na pasasalamat. Nagtaka naman ang ating bida kung sino nga raw ang mga apo na tinutukoy ng matanda, nagtataka rin siya kung bakit nga raw ito nagpapasalamat. Hanggang sa naisip ni na Zofan at Little Gray ang mga magulang ng mga iniligtas nilang maliliit na halimaw. Nagtanong si Zofan sa nagpapanggap na matanda kung ang tinutukoy nga ba raw nitong apo ay ang dalawang Monster King na Black Steel Tiger at Silver Stripe Fox. Sumagot naman ang matanda na yun nga raw ang kanyang mga apo. Pinakilala niya rin kung sino talaga siya, sinabi niya na siya nga raw ang dominator ng Grey Realm Monster Cave. Nagulat ang ating bida noong marinig niya na kaharap niya raw pala ngayon ang pinakanaghahari sa Grey Realm Monster Cave. Ibig sabihin nga raw noon ay isa rin pala itong Monster King. Nagsalita muli ang halimaw na nasa anyo ng matanda na noong ibinalita nga raw sa kanya ng kanyang mga apo ang mga nangyari ay hindi nga raw siya agad naniwala. Nagtanong si Zofan kung ano pa raw ang sasabihin ng matanda noong bigla na lang nitong pinutol ang kanyang sasabihin. Sinabi ng matanda na nakakalaban nga raw ngayon ng mga tao ang 4 na Monster Caves kaya hindi niya nga raw sasagutin ang tanong ng ating bida. Ang ipinunta niya nga lang daw talaga doon ay para ipaabot ang kanyang pasasalamat. Napaisip naman si Zofan kung ano nga raw kayang klase ng thank you gift ang matatanggap niya mula sa Grey Realms Monster King. Sinabi ng halimaw na nag-anyong matanda na sa ranking nga raw ng mga tao ay nasa Novice War God na ang level ng ating bida. Kahit nga raw isa na si Zofan sa mga top powerhouse sa mga Novice War Gods, ay mas mahina pa rin daw ito kung ikukumpara niya sa ilang mga geniuses na dati niyang nakilala. Pagkagawa ng matanda ng ilang halimaw ay sinabi nito na para nga raw makapagpasalamat siya sa ating bida ay bibigyan niya nga raw ito ng isang espesyal na pagsasanay.
Nabahala ang ating bida sa paglabas ng mga halimaw kaya agad niyang ini-activate ang kanyang battle sword technique. Kasunod noon ay gumamit ulit siya ng isa pang kapangyarihan at inilabas ang kanyang flaming sword territory. Naisip ni Zofan na ang mga halimaw ngaraw na nakikita niya ay nabuo mula sa kulay abong hamog. Mukhang ang lakas nga raw ng mga halimaw na ito ay maikukumpara sa lakas ng isang advanced Starfall warlord. Napaisip din ng ating bida na talagang nakakakilabot nga raw ang kapangyarihang ito ng Grey Realms Monster King. Mukhang ang hirap nga raw na kanyang kakaharapin ay lampas na sa pamantayan ng isang espesyal na pagsasanay. Napapaisip din si Zofan na kung mas mataas nga raw ang level ng mga nakikita niyang halimaw, posible ba raw kaya na makakuha siya ng stat points kapag napatay na niya ang mga ito? Hindi na nagaksaya pa ng oras ang ating bida at agad na inatake ang ilang halimaw na nasa kanyang harapan. Noong maglaho na ang mga ito ay bigla siyang nagulat noong mapalingon na siya sa kanyang likuran. Nakita na niya ang mga sunod niyang makakalaban na halimaw, naisip niya na mukhang mas malalakas ng araw ang mga ito. Ang masama pang araw dito ay higit na mas marami na sila ngayon. Agad na umiwas si Zofan noong umatake na ng sabay-sabay ang mga kalaban niyang halimaw. Napapaisip ang ating bida kung anong araw kaya ang level ng mga halimaw sa kanyang espesyal na pagsasanay. Habang nanunood ay sinabi ng nag-anyong matanda na mas nararapat nga raw na bumuo siya ng mga halimaw na nasa Novice War God Realm para mahirapan sa pakikipaglaban ang ating bida. Sa ganitong paraan nga raw ay mas bibilis ang pag-angat ng potensyal nito habang isinasagawa nito ang ibinibigay niyang espesyal na pagsasanay. Noong makadistansya na si Zofan sa mga umaatake sa kanyang halimaw ay agad niyang ginamit ang kanyang flaming sword power at battle sword technique na Stormy Sword Blade. Nagtaka ang Dominator na nag-anyong matanda noong makita nito na nawala ang lahat ng mga ginawa niyang halimaw. Naisip ng Grey Realms Monster King na mukhang kailangan pangaraw niyang dagdagan ang hirap ng ibinibigay niyang pagsasanay. Bumuo muli ang matanda ng mga halimaw na gawa sa kanyang kulay abong hamog. Napansin ni Zofan na mas nadagdagan na naman daw ang mga kakalabanin niyang halimaw. Naisip nito na mahihirapan nga raw siyang talunin ang ganoon karaming kalaban kapag umasa lang siya sa kanyang flaming sword territory. Ini-activate na rin ng ating bida ang buong kapangyarihan ng kanyang battle territory. Ginamit niya ang kapangyarihan ng dalawa niyang teritoryo para ubusin ang lahat ng mga lumapit sa kanyang halimaw. Nagulat na naman ang Monster King na nag-anyong matanda dahil natalo ng araw agad ni Zofan ang mga ginawa niyang halimaw. Inaamin niya nga raw na medyo minaliit niya ang binatang ito. Ngayon nga raw ay mas hihirapan na talaga niya ang espesyal na pagsasanay na kanyang ibinibigay. Bumuo ang matanda ng mga naglalakasang halimaw na kahugis ng katawan ng mga tao. Higit na mas malakas na ang mga halimaw na ito kumpara sa mga naunang halimaw na nakalaban ng ating bida. Nangamba si Zofan dahil mukhang mga peak novice war gods ng araw ang mga halimaw na ito. Mukhang sa pagkakataon nga raw na ito ay talagang mahihirapan na siya sa kanyang pakikipaglaban. Kinaharap ni Zofan ang mga armas na espada ng mga kalaban niyang halimaw. Umaatake siya sa iba't ibang direksyon para makaiwas sa pag-atake ng mga nakapalibot sa kanyang halimaw. Habang nakikipaglaban ang ating bida sa mga nasa harap niyang halimaw ay bigla namang nakapuslit ang isa sa mga ito. Nangamba si Zofan dahil sa bilis ng papasugod sa kanyang halimaw. Napaatras siya ng bahagya noong makatanggap siya ng isang napakalakas at napakabilis na pag-atake. Sinabi ng Monster King na nag-anyong matanda na ganoon nga raw talaga dapat ang isang espesyal na pagsasanay. Dapat nga raw maghirap at mapagod ang ating bida para mapalabas pa nito ang kanyang potensyal. Naisip ng Dominator ng Grey Realm Monster Cave na gusto nga raw niyang malaman kung ano ang espesyal sa binatang ito at bakit pinili ito bilang master ng isang makapangyarihang halimaw na mayroong Emperor Bloodline. Naisip ni Zofan na kahit nga raw nadudurog niya ang mga kinakaharap niyang halimaw ay agad din ang mga itong nabubuo. Hindi niya nga raw ang mga ito mapatay at hindi nga rin daw siya nakakakuha ng mga stat points mula sa mga ito. Naisip din ng ating bida na parang wala naman daw saysay ang hinaharap niyang espesyal na pagsasanay. Ang masama pang araw dito ay unti-unti na rin siyang nauubusan ng lakas. Bigla namang tumahol si Little Gray para kuhanin ang atensyon ni Zofan. Matapos niyang tumahol ay bigla nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan. Eksakto rin naman na nakatanggap siya ng notification mula sa kanyang War God system.
Na-detect nga raw nito na nanganganib ang ating bida. Maaari nga raw itong gumamit ng 10 attribute points para i-activate ang kanyang resonance link kay Little Gray. Nagtaka si Zofan kung ano nga raw ang resonance link, nagtataka siya kung ano nga raw ang ibig sabihin nito. Pero hindi nga raw ito ang oras para pag-isipan pa niya ito, pipiliin niya na lang daw na gumamit ng 10 stat points at nang agad na niya itong masubukan. Matapos itong may activate ng ating bida ay bigla nitong naramdaman ang pagpasok ng kapangyarihan ni Little Gray sa kanyang katawan. Naisip ng nanunood na halimaw na nag-anyong matanda, na ito na nga raw pala ang espesyal na katangian ng ating bida.